ang kahalagahan ng mabuting samahan. Si Duryodhana, ang panganay sa mga Kaurava, ay isang makapangyarihang prinsipe at itinuturing na pinakadakilang hari ng kanyang panahon. Ngunit sa kabila ng kanyang marangal na pinagmulan at dakilang potensyal, ang kanyang buhay ay nasira dahil sa masamang samahan, lalo na kina Karna, Dushasana at ang kanyang tiyo na si Sakuni. Dahil sa kanilang masasamang payo, si Duryodhana ay napasama sa landas ng kapahamakan at sa huli ay nawala sa kanya ang lahat ng kanyang pinahahalagahan. Isa sa pinakamahalagang tagpo sa buhay ni Duryodhana ay ang pagbisita sa kanya ng Panginoong Krishna upang subukang makipagkasundo. Inalok ni Krishna ang kataas-taasang Diyos ng simpleng solusyon. Kung bibigyan lamang ni Duryodhana ang mga Pandava ng 5 nayon, sila ay masisiyahan at mawawala ang pangangailangang magdigma. Ngunit dahil sa kayabangan at masasamang payo ng kanyang mga kasamahan, tinanggihan niya maging ang napakakumbabang hiling na ito. Buong pagmamataas niyang sinabi na hindi niya ibibigay sa Pandava kahit na gaano kaliit na lupa na kasya sa dulo ng karayom nang hindi lumalaban. Kahit pinayuhan na siya ng matatandang pantas tulad ni na Bhishma at Dronacharya, nabalot ang isip ni Duryodhana ng demonyong impluwensya ng kanyang mga kasama. Ang kanyang kayabangan at pagwawalang bahala sa makatwirang payo ang nagbukas ng daan sa mapaminsalang digmaang Kurukshetra na siyang naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Ang impluwensya ng masamang samahan ay kayang sirain kahit ang pinakamalalim na pundasyon ng pagkatao at ilayo ang isang tao mula sa katwiran. Sa kaso ni Duryodhana, ang kanyang pagbagsak ay mabilis at malupit. Sa matinding labanan, siya ay nasugatan ng malubha ni Bhima na sa tulong ni Krishna ay tumama sa kanyang hita, ang kaisa-isa niyang mahinang bahagi. Ang bahaging ito ay nanatiling walang proteksyon dahil sa isang matalinong pakana ni Krishna noong sinubukan ni Duryodhana na gawing walang kamatayan ang kanyang katawan sa pagpapala ng kanyang inang si Gandhari. Ang trahedya ng wakas ni Duryodhana ay hindi lamang bunga ng kanyang sariling mga kilos, kundi pati na rin ng mga taong pinili niyang samahan. Ang kanyang kwento ay malinaw na halimbawa ng malalim na epekto ng masasamang payo at negatibong impluwensya na maaring humantong sa pagkawala ng kayamanan, kapangyarihan at sa huli ng mismong buhay. Ang kwento ni Christina Onassis. Ang mapanganib na masamang samahan ay hindi lamang umiiral noong sinaunang panahon. Ang kwento ni Christina Onassis, isang makabagong halimbawa, ay sumasailalim sa kapalaran ni Duryodhana. Si Christina, ang anak ng bilyonaryong si Aristotle Onassis, ay nagmana ng napakalaking kayamanan, ngunit napalibutan ng hindi magagandang impluwensya. Sa kabila ng kanyang kayamanan, ang kanyang buhay ay naging magulo, pinuno ng paulit-ulit na pag-aasawa at diborsyo, at kalaunan ay tuluyang nalugmok sa mapanirang pamumuhay na dala ng masasamang samahan. Namatay siya sa murang edad na 35
na nagpapakita kung paano kahit ang pinakamayaman ay maaring bumagsak dahil sa madaling at masasamang kasamahan. Ang kwento ni Duryodhana at Christina Onassis ay nagsisilbing babala na nagbibigay diin sa kahalagahan ng mabuting samahan at ang panganib ng masasamang impluwensya. Ang masamang samahan ay maaring magnakaw ng ating kayamanan, kapayapaan at maging ng ating buhay dahil inilalayo tayo nito sa landas ng katwiran at espiritual na paglago. Kung nais nating mabuhay ng makabuluhan at may katuwiran, kailangan nating maging maingat sa pagpili ng ating mga kasama. Dapat natin tiyakin na sila'y nag-uudyok sa atin na magpatuloy sa landas ng espiritual na pag-unlad. Kung paanong winasak ng mga kasama ni Duryodhana ang kanyang buhay, maari ring masira ang ating sariling buhay kung tayo'y magiging pabaya. Ipinapaalala sa atin ng Bhagavatam at iba pang kasulatan na ang uri ng samahan na ating pinipili ay may malaking papel sa ating espiritual at material na kalagayan. Ang pagbagsak ni Duryodhana na dulot ng masasamang tagapayo ay nagtuturo sa atin na walang halaga ang kapangyarihan o kayamanan kung tayo'y naililihis ng maling impluwensya. Sa pamamagitan ng paglalapit sa mga taong nagbibigay inspirasyon sa kabutihan, mapoprotektahan natin ang ating buhay at espiritual na paglalakbay at mananatili tayo sa landas ng katwiran at banal na kaugnayan. Haribol.